at sa mismong Bongbong Marcos Sara Duterte tandem. Breaking news guys, 2 hours ago, binalita na ang PDP Laban Husi faction ay inendorso na ang Unity mo BBM Sara Duterte tandem. At ibigyan ng reaction yan pagkatapos mo mag-subscribe. As of Sir Mike. Okay? Ang pangalawa naman na pag-usapan natin ay ito pong hindi pagsipot or umatras na naman itong 4 na mga kandidato dun po sa gagawing presidential interview ng SMNI this coming Saturday, March 26. Ayan. Pero bagong lahat, muli, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa channel na ito. Mike Abi Opinions. Click ang notification bell at paki-share na po ninyo ang mga video. Okay? At lahat na ho na ating mga tinatalakay dito. Ito yung breaking news. Bago ko ipaliwanag, pakita ko sa inyo. Ayan ho. Ayan. Ay baliktad. Oh. Pero at least ipakita ko sa inyo yung pagpapatunay. Resolution yan. Okay? Ang resolution ito ay nagsasabing yung PDP Laban under Secretary Alfonso Jose as President. Nag-approve na po ng resolusyon sa magitan ng National Executive Committee last night. Kagabi lang po nangyari ito. Kagabi, as in kagabi. Resolution number 26 na formal, resolution number 26 series of 2022, formal na endorsement for presidential candidate kay Bongbong Marcos. Inuulit natin, kay BBM. Ang suporta ng PDP Laban under Secretary Cuse, okay, ng administration party. Okay, kung yung mga gunita, ang chairman ng partidong ito ay walang iba kung hindi si Pangulong Duterte. Pero siyempre, hinihintay pa natin yung formal na announcement galing mismo sa Pangulo. Pero yung kay Cuse, bilang siya ang Pangulo, ito po, resolution number 26 ang nagsasabi na ang kanilang susuportahan officially ay si Bongbong Marcos dahil ito nga po yung leading candidate at kanilang sinusuportahan ng administration party. Kaya nga breaking news at atin hong pinakikita at sinasabi sa inyo. At yung initial na pagpapatunay, ayun po yung ating ipinapakita. Ayan, no? It's official. Ano nakalagay, it's official. BBM is PDP Laban. Ayan po yan. Ayan. Malinaw na malinaw yan. Baka akala nyo nagbibiro tayo. Parang baliktad lang, ano? Pero yun po ang sinasabi natin. Bagong-bago po ito. Ito na yung inaabangan ng marami. So, ito ay good news sa mga Marcos supporters and followers. Tulad na sinabi ko kanina, maaaring iba tumaas ang kilay. Parang pili nila kahit naman walang PDP Laban, pananalo sila. Okay lang, nandito na po tayo. Pero malaking bagay pa rin yung official endorsement ng administration party in favor of Marcos. Kung yung mga gunita, nauna na ini-endorso ng PDP Laban si Mayor Sara for Vice President. Ngayon si Marcos na. So, ang nangyayari ngayon, officially na, BBM Sara Duterte, kandidato ng Administration Party, PDP Laban under Secretary Cuse at National Executive Committee. Ayan. Isa hong malaking development yan dahil palapit ng palapit. Halos 49 ba o 50 days na lang. Hindi ko rin alam Basta yun na lang po ang natitirang araw bago dumating ang actual election. So ang administration party, si Marcos at si Sara ang opisyal ng kandidato para sa pangalawang Pangulo at pangalawang Pangulo. Okay? Pwede po kayo mag-comment, react. Breaking news po ito. Actually, mamayang 10 o'clock dito sa Pilipinas, ang formal na announcement ng resolution number 26. Ngayon lang, inuuna ko na para kaagad-agad malaman nyo, lalo na po mga kabayan natin sa abroad. Okay? Comment, react po kayo dyan. Okay lang po sa akin. Samantala, pangalawang issue na ating pag-usapan, ito nga po. Hindi daw po as of now, hindi na naman daw po darating itong 4 na kandidato na Pangulo Robredo, Dumagoso, Pacquiao, and Lacson dito ho sa SMNI presidential interview. Hindi na ho debate, interview. Malalim, malalim na mga pagtatanong, malalim na interview ang gagawin. Ay hindi ho dadalo itong 4. So hindi ko alam kung ano ang mga dahilan. Okay? So tuloy na po. Pero ito nga yung sinabi ko na rin dati, kumpirmado na po na si Bongbong Marcos ay darating sa malalimang interview na gagawin ng SMNI Saturday, dyan nga po sa Okada Hotel sa may Parañaque. Okay? At mayroong bago. So ang confirm na darating as of now, 6 na presidential candidate.
ang sasalang sa presidential interview ng SMNI. Yung 4 ay ayaw, pero kung gusto niyo magbago ang isip at humabol kayo, pwede pa naman. Pero sana sa lalong madaling panahon magdesisyon na kayo. Kasi kung last minute naman ay mahirap naman mag-adjust yan. Pero sa ngayon, araw ng Tuesday, ayan, March 22, 26 yung interview ay ang 4 na nabanggit ayaw talaga. Yan ho yung nakapagtataka. Hanap sila ng hanap kay Marcos. Pag may debate sila, hinahanap si Marcos. At binabanatan nila si Marcos. Ngayon si Marcos ay nag-confirm sa SMNI at kung gusto nilang makita ng personal, punta sila doon, mag-attend sila doon. Aba, ayaw naman nila. Sila naman ang ayaw. Ano ba talaga ang kanilang gustong palabasin? Ako, naguguluhan na rin sa mga taong ito. Pinagtutulong-tulungan nila si Marcos pag wala si Marcos sa debate. Ngayon si Marcos naman ay darating, sila naman ang wala. So ano ba talaga, kuya? Ate? Ha? Hindi ko alam. Kaya pati ang taong bayan naguguluhan na rin sa inyo. Okay? At ito pong inyong style na ito, hindi ho makakadagdag ng boto sa inyo. Yan po yung aking personal na assessment at opinion. Hindi madagdagan ang inyong botante, ang inyong rating sa survey, kung ganyan po ang inyong style. Na minsan matapang, minsan hindi. At saka kung anong gusto nyo palabas, hindi namin maintindihan. Okay? So, ayan po ang development. Tuloy na tuloy sa Sabado, SMNI interview. At si Marcos at 5 pa ay nag-confirm ng darating. Yung 4 na mga sinasabi ko rito, hindi ko alam kung anong dahilan nila at bakit ayaw nila. So ayan po yung update sa mga balitang nangyari pampolitika dito sa ating bansa. Welcome back dito sa isang channel by RDD TV Cebu. Hosted by Sunny, walang kinikilan pero may pinapanigan. Magbibigay tayo ng reaction. Pero bago yan guys, huwag kalimutang isubscribe ha ang channel ni Sir Mike Abi. Ang link ay nasa description lang, nasa baba. Huwag kalimutang isubscribe guys. Dahil nga marami kayong matutunan sa kanyang mga videos ay sa politics o ano pang mga issues na talagang napapanahon. Okay, so hindi ko pa habain guys no, na tulad ng inaasahan ko at tulad ng sinasabi ko dati pa na imposible na itong si Tatay Diggs ay magsuporta sa ibang kandidatura, particular kay Yorme Isko Moreno dahil nga alam naman natin no, yung 3 anak niya of course ay nasa kampo ni BBM, yung si Pulong, si Basti at natural si Amir Sara Duterte ay nasa kampo na ni BBM. Talagang sinasabi ko pa dati pa na itong pang-endorso ni President Tatay Diggs ay magsiserve as a punyal na magbibigay ng mapait at masakit na katotohanan sa kontra ng kanyang anak na si Amir Sara at mismo sa Unity. Siguro naman ay natauhan na kayo dahil na-underestimate talaga nyo no, kung gaano ka-genius itong si Tatay Diggs in terms of politics. I'm telling you guys na sa darating ng eleksyon, ito na siguro ang pinaka-mataas na buto ang makukuha ng isang presidente at vice presidente na magwawagi at the same time. Okay, so daanan din natin yung isang issue pa patungkol sa hindi pagsipot ng 4 na presidential balls, yung si Senator Pacquiao, Senator Lacson, BP Leonel Robredo at si Yorme Isko Moreno ay kung anong rason. Tulad ng sinasabi ni Sir Mike Abi na talagang hindi yan makadagdag sa kanilang boto dahil ito na, nandito na muli si BBM na harap sa interviews hosted by SMNI. Ito mga kandidato ito ay talagang matatapang dahil kapag wala itong si BBM ay ginagawa nilang propaganda ang nasabing debate para siraan lang ang pamilyang Marcoses, which is hindi yun ang proper place para pag-usapan dahil supposedly sa debate ay doon mo ilalapag yung plataforma kung gaano kakagaling sa lahat ng mga circumstansya na ibabato ng panelist sa iyo. Kung ikaw naman ay magmukhang witness sa isang kaso at gusto mo pang panalandakan na pagbabayarin mo ng unpaid estate tax ang pamilyang Marcoses, para bang wala na tayo sa tuno niyan. Dahil para kang nagsawsaw sa issue na wala ka namang sapat na alam, ituloy maging bubo ka sa pamingin ng mga tao. So by the way guys, na parting words, I would suggest na note kayo sa video ni Atty. Libayan patungkol sa proposal na pagpapabayad ng gobyerno di umano ng realty payment state tax kay BBM. Okay, so maraming salamat guys for watching this video. Bye bye.